Ganun din sa lahat po ng mga nanonood sa atin pong official YouTube channel, Delta Broadcasting System. At syempre po sa mga kapatid natin na naririto sa 4th floor ng Amorsolo, magandang gabi at mabiyayang gabi po, mabiyayang gabi sa inyong lahat. Amen. Palagabi. Yun, sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka sa gabing ito. Amen? Bakit tayo pinagpala? Sapagkat minsan pa tayong mahahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. At kung hahayaan natin ng Diyos, yung kanyang mga salita na tumuloy talaga sa ating puso, ako naniniwala ito'y makatutulong sa atin upang talagang makapamunga ng masagana. Amen? At ganoon din po sa inyong lahat na nanonood, pakinggan nyo lamang po ang salita ng Diyos na ito at matutulungan kayo nito. At atin pong tunghayan ang salita ng Diyos, nahahanguin po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 5. At babasahin ko po sa inyo sa wikang Ingles at sa wikang Filipino. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does, He prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon, purihin si Yahweh El Shaddai. Taas natin ang ating dalawang kamay at sa atin pong sabihin, Yahweh El Shaddai, patuloy kang mangusap sa amin at kami ay handang makinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, at Amen. Palakpakan ng Panginoon, purihin ng Diyos. At sige po, maaari na kayong makaupo mga kapatid at tayo po'y magsasalo-salo na sa mabuting balita. Handa na ba kayong makinig ng mabuting balita? Excited ba kayong makinig sa mabuting balita? Amen, ano? At alam po ninyo,
kanina pinagninilayan ko at binabalik tanaw ko yung mga humble beginnings natin bilang community. At siguro ho kung kayo nasimulan po ninyo yung pagdalo sa community noong 1984, isa po kayo marahil sa pinaka natutuwa at pinaka-proud na miyembro ng gawain. Amen? Bakit? Sapagkat alam natin yung lahat ng dinaanan ng ating komunidad. Amen? At ngayon, hindi lang sapat, bagamat masayang alalahanin na tayo ay bahagi ng kasaysayan ng komunidad ng ating community ng El Shaddai, pero alam niyo ho, bawat karangalan may kaakibat na responsibilidad. Sabihin niyo nga, karangalan ay nangangahulugan din na may responsibilidad ka. At ano yung responsibilidad natin bilang mga tagasunod ng Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos na ating binasa, makapanatili tayo kay Jesus. At isang patunay na talagang kay Jesus tayo nananatili ay namumunga tayo ng masagana. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo at kayo rin na mga nakikinig sa YouTube. Tanungin natin yung ating sarili. O kayo namang nasa Amor Solo po, katabi nyo ang inyong tanungin. Sabihin nyo sa kanya, namunga ka na ba? O idagdag mo, gaano karami? Yan ang magandang tanong. Sapagkat kanina sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin pag sinabing manatili sa'yo? At pagka tinanong mo, iba-iba ang sagot. Yung iba para sa kanila, ang manatili kay Jesus ay nangangahulugang maging miyembro ng isang pananampalataya. Yung iba naman para sa kanila, ang manatili kay Jesus ay nangangahulugan maging miyembro ng isang samahan katulad nito ng ating komunidad ng El Shaddai. Pero tatandaan natin, hindi lang sapat na miyembro ka, kundi mahalaga na sa iyong pagiging tagasunod, may pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Amen? At dyan tayo magninilay, mga kapatid. Naalala ko ho yung isa sa mga pamosong sinasabi ng ating punong lingkod na si Brother Mike. Ang sabi niya, ang may buhay, etong sabi niya, lahat ng may buhay nagbabago. Lahat ng may buhay nagbabago. Ano ibig sabihin? Palatandaan pala ng isang taong buhay o isang nilikha na buhay na may pagbabagong nagaganap sa kanya. At ako naniniwala, hindi lang doon nagtatapos, kundi ang taong totoong nagbabago sa ikauunlad. Amen? Sapagkat hindi lahat ng nagbabago umuunlad. Pero ang mga umuunlad, totoong nagbabago. Ano ibig sabihin? Ha? May mga nagbabagong hindi umuunlad. Halimbawa, dati late. Nagbago. Ngayon, absent na. Nagbago yun, pero hindi umunlad. Diba? Dati, nagsusugal. Nagbago. Ngayon, nagsasabong na. Nagbago yun, pero hindi umunlad. Diba? Dati, naninigarilyo. Kung makaubos ng sigarilyo, mababa ang isang pakete sa isang linggo. Ngayon, nagbago. Umiinom na, naglalasing. Diba? Dati, nang bababae, nagbago. Ngayon, ano na? Ay, hindi yun ang sasabihin ko. No? Kayo ang dapat magbago, mabilis manghusga. Ha? Pero, anong punto? Ang pagbabagong hinihingi sa atin ng Diyos, patunay na tayo'y sa Diyos kay Jesus talaga nananatili, ay pagbabagong tungo sa pag-unlad. Amen? And I will tell you this, bagamat parang ang sarap pakinggan, change, pagbabago. Pero hindi madali ang pagbabago. Ang pagbabago, para maging totoo at para maging maganda ang bunga,
kinakailangan ng pagtsatsaga. Sabihin nyo nga, pagtsatsaga. Kinakailangan ng pagtitiis. Kinakailangan ng, kung ang tawagin ay araw-araw na pag-oo sa kalooban ng Diyos. Ang tawag natin doon sa wikang Ingles, commitment. Sabihin nyo nga, lakasan nyo. Tanungin mo nga yung katabi mo, committed ka pa ba? O committed ka na? No? Magkaiba yun, ha? No? Bakit? Pag sinabing commitment, yung isang bagay na una mong inoohan, kahit alam mo yung mga sumusunod na nangyayari ay mahirap na. Kasi bakit? May mga iba-iba ka ng ginagawa, may mga challenges na dumarating, mayroong mga sitwasyon na hindi mo inaasahan darating na magpapabago ngayon ng priorities mo. Pag ikaw may commitment, alam mo at malinaw sa iyo kung ano ang iyong uunahin at aasikasuhin. Amen? Ngayon, pag-usapan natin para mas focus yung ating pag-uusap. Pag-uusapan natin ngayong gabing ito, paano tayo mas lalago sa ating paglalakbay kasama si Jesus? O kaya'y, how do we bear much fruit while remaining in Jesus? Again, tatandaan natin, di lang sapat na nariyang ka. Mahalaga, bandang huli, may makikitang bunga sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo ho, may tawag sa isang taong matyagang sinusundan ang Diyos. Sa tanong tawag doon, devoted. Sabihin niyo nga, devoted. At bahagi ng pundasyon ng ating komunidad ay yung iba't ibang debosyon. At ito yung ating papadaanan. Bakit natin papadaanan lang? Kasi alam ko, meron na tayong bahagyang kaalaman patungkol dito. May mga ilang bahagi lang nung mga debosyon natin na gusto ko hong bigyang pansin po natin. Number one, kung gusto nating tayo'y mamunga ng masagana, we have to commit every day to be devoted to the sacraments. Ulitin nyo nga, devotion to the sacraments. Kayo pong mga nakikinig dyan sa inyong YouTube, pwede nyong i-type, no? Devotion to the sacraments. Ano ibig sabihin nun? Na tayo, binibigyan natin ng pahalaga, binibigyan natin ng malaking pagpapahalaga, interes, oras, yung mga bagay na magpapaunlad ng ating relasyon at ugnayan sa Panginoon. At alam natin ito, tayo ho bilang bahagi ng Catholic Charismatic Renewal Movement, hindi lang tayo basta charismatic movement, tayo'y bahagi ng Catholic Charismatic Renewal Movement, matindi ang pagpapahalaga natin sa mga sakramento. Bakit? Alam natin na ito yung tanda at palatandaan na iniwan ni Jesus upang tayo'y tuloy-tuloy na tumanggap ng kanyang grasya. Partikular, gusto kong bigyang diin, yung debosyon natin sa sakramento ng Eucharistia at sa sakramento ng pakikipagkasundo o kumpisal. Alam naman na ho natin ito at sana hindi lang laway. Ano po? Pag sinabing hindi lang laway, hindi lang dala ng bukang bibig. Na tuwing sinasabi natin, ang misa para sa atin ay pinakamataas, pinakamayaman na uri ng pagsamba. Pero pag nagmimisa, nagkakape sa tabi-tabi. Di ba? O kaya, pag nagmimisa, kung ano-anong kinakalikot. At alam po ninyo, alam natin ito, na may dalawang klase ng Katoliko na nakikipagdiwang sa misa. Una, yung tinatawag na intentional Catholics, at pangalawa naman, yung tinatawag na obligatory Catholics. Ano ibig sabihin nun, brother? Pag sinabing intentional, sinasadya. Pagka tinanong ka, bakit ka nagsisimba? Kasi ginagaya ko lang . Obligatory yun.
Pagka tinanong ka, bakit ka nagsisimba? Kasi nakasanayan namin sa pamilya. Palaki kaming nagsisimba pag linggo. O dahil membro kami ng El Shaddai, palaki kaming nagsisimba pag Sabado kasi may gawain sa Ambel. Pagka tinanong ka, bakit ka nagsisimba? Kasi may nililigawan ako, nagsisimba Obligatory yon. Pero, pag sinabing intentional, bakit ka nagsisimba? Simple lang ang sagot. Kasi pinili kong magsimba. Bakit ka nagsisimba? Dahil naniniwala ako sa pagsisimba. Hindi lang ito pagdaan sa mga ritual na pangrelihiyon. Kung hindi, ito'y pamamaraan ko ng pakikipag-ugnay, pakikipagtagpo, pakikipag-appointment kay Jesus na aking Panginoon, manunubos at tagapagligtas. Amen? Yes, papagpalang araw po mga ka-prayer partners. I am Sister Daisy at ito po ay recap lamang at highlighted ng ating Marsolo prayer meeting episode at ang buong video po ay matatagpuan po natin sa comment box section at magre-redirect po yan sa ating Delta Broadcasting System, the official YouTube channel of El Shaddai Ministry. At ang ating pong gawain ay patuloy na nag-aanyaya sa mga gusto pong makaranas ng mga himala at pagpapala. Ang ating pong gawain schedule ay every Saturday and Tuesday. Dito po yan San Dionisio, Sucat, Parañaque. Dito po yan sa Ambel City Grounds. Ayan, kita-kits mga ka-prayer partners.